Sa pagtawaf, sa pagtatawaf, kailangan nakapag-wudu. Pero ang tanong ko sa inyo, ang pagtatawaf ba ay kailangan ng wudu katulad ng sala? Yes, sir. Okay. Napagkasunduan ba ng mga ulama? Hindi. Hindi napagkasunduan ng mga ulama na bago magtawaf, kailangan magwudu. Okay, kaya nga kayo nag-aaral sa fiqh. Kaya ang subject sa akin fiqh para lumawag yung kaalaman mo at mga bagay, akala mo napakahigpit o kung mayroon pananaw to, pwede din naman pala to. So, napapadali sa iyo lahat ng bagay. Kasi may mga opinion eh. Okay. Ang pananaw ng karamihan sa ulama sa pagtatawaf, kailangan ng wudu. Kasi hinalintulad daw ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang tawaf sa sala. Maliban lang, sabi niya, Propeta sallallahu alaihi wasallam, pwedeng magsalita sa loob ng tawaf. Yun ang sabi ng Propeta. Pinahintulot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinalintulad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam inalintulan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang tawaf sa sala. Maliban lang sa tawaf, pwede kang magsalita diyan. Kaya sabi ng karamihan sa ulama, sa tawaf kailangan ng wudu. Naintindihan? Pero kay Imam Abu Hanifa, hindi kondisyon ng wudu. Sunna lang. Okay, pwede naman magsalita din. Di ba? Hindi ka pwede magsalita sa sala, masisira sa laman. Pagkatapos magtawag, magkano ka ng dalawang sunna? Ibang usapan. Sunna, sala yun. Kailangan ng wudu dun. Kasi sala yun. Iba yung sala sa tawaf. Pagkatapos mong tawaf, pagsasala ka, talagang nagkasunod ng mga ulama dyan. Walang khilaf dyan. Dito sa tawaf ang khilaf ng mga ulama. Ang amin ang khilaf is hindi na pagkasunduan ng mga ulama. So tingnan nyo ang kagandahan ng Islam. Kaya binabagit ko sa inyo to. Kasi minsan mangyayari, nag-umrah ka, mag-hajj ka, pwede mo maintindihan yung opinion na to. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi tanggap ang tawaf, walang wudu. Okay? Kay Imam Abu Hanifa, sunna ang magwudu bago magtawaf. Ibig sabihin, kung nagtawaf ka na walang wudu, tanggap ang tawaf. At ang pananaw na ito ay pinili ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ang pananaw na ito ay pinili ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. At hindi ako nagkakamali, pinili rin ni Sheikh Utsaimin. Rahimahullah. Ibig sabihin mga kapatid, pag nagtatawaf ka dyan at nautot ka, pwede mong kunin yung isang pananaw, diretso mo na. Kasi pagka mag-uudo ko, Nakuha nyo? Yung nagkagandahan ng pag-aaral ng fiqh. maganda. Kasi, ang hirap, isa na lang balance mo, nautot ka pa. Oo. Di ba? Yung nagkaganda ng pag-aaral ng fiqh. Dahil sa napag-aralan mo na, sabi pala ng Ustad, may isang pananoy ni Imam Abu Hanifa, kunin ko na yung sa pagkakataon na to. Kasi biruin, patapos ka na, saka pa nautot. Oo. So, alhamdulillah, yan ang pananaw ni Imam Abu Hanifa. So, ang nung dalil nila, ang dalil lang ng Jamhur, dahil katulad siya ng sala, maliban lang pwede magsalita dito. Pero, walang dalil na matibay na nag-utos ang propeta sallallahu alaihi wasallam na magwudu bago magtawaf. Walang dalil. Sa dami ng tawaf, bakit walang dalil na nag-uutos ang propeta bago magwudu ay bago magtawaf? At ang kanilang dalil, mawquf kay Ibn Abbas, ibig sabihin mawquf, hindi hadith. Ang dalil ng karamihan sa ulama, hindi dalil na mapatakas. Mawquf. Pag sinabing mawquf, hindi siya direktang nanggaling sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi asar min Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Naintindihan? Ibig sabihin, ang pagwudu bago magtawaf ay sunnah. Pero sabi ko nga, pinakamainam pa rin ay nakapagwudu, khurunjan min al-khilaf, para makalabas tayo sa opinion ng mga ulama. Kaya lang, pag nagkataon na mangyari sa iyo ganitong institution, hindi ka na mahirapan. Pero pagdating sa pagkatapos mo mag-isa sa auto, Dumautot ka at gusto mo magsala dito, hindi na pwede. Kasi magsasala ka na dalawang raka. Diretso ka na sabi, sa ano? O kaya diretso ka na magsay. yung tawaf lang talaga. Tawaf lang. Hindi ka na lang sa labas. Yung sala na yun, dalawang raka, sunod na yun sa Maqam Ibrahim. Yung